Totoo nga ba na balak ng alisin ng PBA ang mga farm teams dito sa liga para ma-improve na ang tinatawag na kompetisyon? Matagal nang marami nagsasabi na dapat na talagang tanggalin ng PBA yung mga farm teams dito, kabilang na itong Terra Firma, yung Blackwater at Northport na merong reputasyon na palaging binibigay yung kanilang mga top picks at players dito sa SMC at sa MVP Group. Marami ng mga fans ang naniniwala na yung sana pagbenta dito sa Terra Firma sa Zamboanga Valientes ang magiging umpisa ng paglinis ng PBA dito sa kanilang mga kuponan. Pero hindi nga natuloy yung pagbenta dito sa Terra Firma Jeep, kaya ang mangyayari, maglalaro pa rin sila at least one conference dito sa bagong season ng PBA. Pero meron pa rin mga interested na mga buyers dito sa Terra Firma, Blackwater at Northport. At kung sakasakali nga na matuloy yung pagbenta sa kanila, magiging magandang balita na to para sa mga fans ng PBA na matagal nang gusto na maalis ang mga nabanggit na kuponan dito sa liga. Kapag nawala na yung mga farm teams dito sa PBA, magkakaroon na ng balanseng kompetisyon itong mga teams ngayon, at ibig niyan sabihin ay hindi na yung sabi nga nila makalalamang itong SMC at MVP Group pagdating dito sa pagkuha ng mga top talents. Pwede na sumabay itong Converge, Rain or Shine at Phoenix. Kaya sa kasalukuyan, pinag-aaralan pang mabuti ng PBA kung ito'y mangyayari talaga. Pero sa tingin ko matagal na dapat, sabi nga nila overdue na yung kailangan pagpalit dito sa mga tinatawag na mga farm teams para naman maging patas na yung labanan dito sa PBA, para naman hindi palaging SMC at MVP Group ang naglalaban dito sa finals. Opisyal na ngayon na inanunsyo na itong si Quentin Brown ay isa ng local player. Nagdesisyon ng FIBA na iyan talaga ang kanyang status at ibig niya sabihin, pwede na itong maglaro dito sa Gilas Pilipinas bilang local player. Good news yan para sa atin dahil ibig nito sabihin, pwede pa natin ma-retain yung serbisyo ni Justin Brownlee at magiging local player ito si Quentin Brown. So hindi magiging problema yung kanyang naturalization dahil local player na siya. Bukod sa pagiging local nitong si Quentin Brown, ano kaya ang tsansa na ito naman ay maging isa ng sabihin natin maglalaro sa PBA? Alam natin na dati pa napapabalita na ito raw ay sasali sa draft. Pero nag-issue ng statement yung kampo niya na hindi mo na raw ito sasali sa draft. Pero ngayong siya na isa na local player ayon sa FIBA, mas lumaki ang tsansa at magiging mas madali na yung pagproseso ng kanyang papeles bilang isang local player. So, pagkatapos niyang maglaro sa Gilas, posible nga kaya na itong si Quentin Brown ay maglaro na dito sa PBA. Isa yan dito sa mga tinitignan ng marami na pwedeng mangyari ngayon. At sa kasalukuyan, hindi na ako magugulat kung ganyan talaga ang maging sitwasyon. Siyempre siya magiging priority niya muna yung Gilas at yung oportunidad na maglaro abroad. Pero kung maganda yung offer na ibibigay ng PBA team sa kanya, hindi naman siguro tatanggi yan. Sa bandang huli siya siyempre magde-decide, pero sa tingin ko maganda na yan para dito sa PBA kung maglaro niya si Quentin Brown, at sigurado magiging isa yan dito sa mga top picks sa PBA if ever sumali siya dun sa draft. Kaya alam natin na magiging maganda ang kalalabasan nito para sa PBA kung sakasakali nga na siya ay tuluyan ng maglaro dito sa liga, at of course magkakaroon ng magandang oportunidad na ipakita kung anong kaya niyang gawin sa harap ng mga local fans dito na palagi na lang nanonood sa PBA. Kaya yan ay magiging good news talaga. Magre-retire na nga ba itong si Junmar Fajardo dito sa Gilas Pilipinas? Isa yan dito sa tanong ng karamihan dahil nga medyo disappointing yung kanyang naging performance dito sa Gilas. Alam nating lahat yan. At syempre, nakita na rin natin na medyo nagkakaroon ng sabihin nating problema pagdating dito sa kanyang performance. Kaya nga kung sakasakali, baka ito na yung napanood natin ang huling laro niya sa Gilas. Nga hindi na ako magtataka kung sakasakali na mag-retire na itong si Junmar Fajardo at mag-focus na dito sa San Miguel. Kung sa bagay, nandyan na itong si Kai Soto, babalik na yan sa susunod na FIBA qualifications, at syempre itong si Quentin Brown nga dineclare ng local. So pwede na mag-retire talaga si Junmar, pati na itong si Japet Aguilar. Hindi na ako magtataka kung ganyan talaga ang mangyayari dito. Dahil syempre, alam naman natin na hindi na rin bumabata si Junmar at nakita natin medyo dumadalas na yung kanyang injury.
Yung talagang schedule kasi ng PBA na ang hirap nun sa mga players maglalaro ng 3 conference. Pagkatapos maglalaro pa sa Gilas, magpa-practice pa. Siyempre, hindi na rin kakayanin ng katawan nila. Kaya nga, as much as possible, mas maganda kung yung mga players sa Gilas ay sa Gilas lang. Huwag nang kumuha sa PBA. Sa ngayon, itong si Junmar Fajardo ay wala pang comment. Pero sa tingin ko, hindi na ako magtataka kung malapit na rin magretiro sa Gilas itong si Junmar Fajardo. Kaya nga, ito si Japet, surely malapit na rin. Actually, si Japet nga gusto nang magretiro. Tinawag lang dahil wala nang ibang big man na makuha. Kaya nga sa ngayon, masasabi natin na magiging eventually malapit na magretiro sa Gilas yung mga nabanggit na players. Pero sa ngayon, ay andun pa rin si Junmar at ready naman niya sagutin yung tawag just in case kailangan niya siya ulit ng Gilas Pilipinas. Kaya ayan na talaga ang magiging isa dito sa maganda nating sabihin nating posible na mangyari. Ito namang Barangay Hinebra ngayon ay nagre-ready na para dito sa darating na season kung saan ayon dito sa mga reports na lumalabas ay gusto raw ng Barangay Hinebra makuha yung draft pick ng Terra Firma. Hindi naman yan nakapagtataka dahil yung draft pick ng Terra Firma yan ang number 1 at sigurado na makukuha niyan kung sino man yung mga top players na magiging available. Ito si DJ Fenner yan, si Darren Mayo, Jason Brickman o kung sino pa man. Hindi pa natin natitiyak kung sino dyan ang pipiliin ng Hinebra pero most likely isang wingman o kaya center dahil yung na kinakailangan nila ngayon sa kanilang roster. Marami namang guards itong Hinebra kaya hindi na nakapagtataka na ang kukunin nila ay yung isang matangkad na player. Sa ngayon itong Barangay Hinebra, iniintay na lamang yan yung pagbabalik ni Coach Tim Cone para mag-umpisa na ng kanilang preparasyon. Nakita natin na Magnolia nagre-ready na at nagpa-practice na doon si LA Tenorio so hindi na nakapagtataka na itong Barangay Hinebra ay malapit na rin simulan yan. Pero ang first order of business niyan sabi nga nila ay subukan makuha yung first round draft pick ng Terra Firma. Kapag yan ay nagawa ng Barangay Hinebra, sigurado na magkakaroon sila ng mas magandang tsansa na makuha yung kanilang player na talaga ng sabihin natin inaasam. Pero magdedepende pa rin yan syempre dito sa magiging sabihin natin komposisyon ng draft at kung sino yung mga sasali. Pero sa ngayon, so far ang Hinebra, liwanag dito ang kukunin niyan sigurado ay big man dahil yun ang kulang sa kanilang roster ngayon. At knowing Coach Tim Cone, pipili yan ng mabuti kung sino ang ida-draft para masiguro na ito hindi masasayang. Kaya nga itong Barangay Hinebra kahit na wala si Jamie Malonzo ay kinoconsider pa rin na isa sa mga title favorites dahil malaki yung tsansa na makuha nila yung top draft pick dito sa PBA at magiging syempre malaking tulong yan para dito sa kanilang roster sa susunod. Binabati muna natin ang ating mga taga-subaybay na sila RG Bueno at Dalina family, si Katsakino Ducusin, Joshua Giray Espeo at Rosales family, Dalmacio de Guzman, Ireneo Salangsang, Malyari Mascarinas, Anthony Alon, si Dalmacio de Guzman, binabati din natin si Michael D at ang iba pa.